Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Shin Rodriguez, pamasa sa channel, a faith healer, also mata reader. So ngayong hapon na to, tingnan natin ang sabihin ng ating mga gabay. This is monthly gabay for the month of February 2024 for the sign of Libra. So Libra, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino naman kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Libra ang ating makakagilak? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And of course, guys, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na hindi nag-skip ng ads. Naway pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapa, biyay man balik sa inyo. And of course, guys, maraming salamat sa mga nag-share ng aking video sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat po. Umpisa na natin ang laban for the sign of Libra for a monthly gabay. Angel Spirit Messages. So, nanunumbalik tayo. So, ito na nga, no? Ang magiging pasabog at bulabog sa iyo ngayong buwan na to for February 2024. Angel Spirit, give me an information po. Ano kayang messages ang mailalahad natin sa ating mga kapatid na Libra? So there's an Empress card, a revert, no, a renewal, or something fertility. Some of girls out there, or some of women out there, guys. Kumbaga, sinasabi sa inyo, there's a fertility. It's either may pagbubuntis or something. Kumbaga, gaganda na yung aura nyo, ganon, yung hormones nyo, ganon, magiging pasabog na dito. And because there's a Nine of Swords, see, there's a sleepless night. Kaya nagkakaroon ka ng anxiety, not because siguro yung iniisip mo, no? Yung mga negative thoughts. The Nine of Swords is sleepless night, anxiety, stress, and of course, there's a King of Cups. So, there's a devoted and a 40 person. Ibig sabihin, may tao dito na mamahalin ka, no? It's either ipaglalaban ka. And because there's another one, slow and steady, no? Kalma. Ganon. Marunong ako malma, wag kang masyadong agresibo. At wag kang masyadong paladesisyon. Kumbaga, marunong ka dapat kumapa sa mga bagay-bagay, no? And the Nine of Cups is a wish fulfillment. May mga bagay na unti-unti na matutupad dito. No, may mga bagay na may isa sa katuparan ka na. And of course, the Eight of Pentacles is a focus. Kumbaga, mag-focus ka lang sa trabaho mo, sa negosyo mo, or sa kung ano ba yung pinagkakabalahan mo about sa resource of income. So, let's see what is the Empress card. What is the Empress card is all about? So, there's a Nine of Pentacles. Wow! Wow! So, ibig sabihin may bagong Empress is a renewal, a revert, and new beginning. And of course, ibig sabihin dito, maaaring magkakaroon ka ng bagong negosyo or bagong trabaho. And the Nine of Pentacles, magdadala sa ito ng financial windfall. Wow! So, ibig sabihin, lalago ang negosyo mo or lalago ang trabaho mo or either, kumbaga maraming promotion or something na papasok dito na magdadala sa'yo ng financial kumbaga income, ganon. And because there is a magician. So, there's a, oh my God! My God, may gumagawa raw sa'yo dito by anxieties, no? Ginagawa ka nito para ma-stress ka. Ginagawa ka nito para magkaroon ka ng sleepless night. So, some of you guys, no? Kumbaga, ramdam mo naman yan kapag nagigising ka some of nowhere, alas 2, alas 3 sa madaling araw, even alauna, ganyan. Kumbaga, nagigising ka ng, kumbaga, alanganing oras, no? Tapos, nahihirapan ka na matulog, ganon. And because let's see what is the King of Cups. So, there is a Queen of Pentacles. So, there's a practicality. Pagdating sa finances, kailangan mo maging practical. No, hindi ka pwede dito pala decision or something. Kumbaga, pag ginusto mo, hindi na pwedeng ganon, no? Kumbaga, kailangan mo na panghawakan yung, kumbaga, finances mo. Kumbaga, dapat nag-grow ka rin, nagde-develop din yung mindset mo, no? And even your perspective. So, let's see what is the Nine of Wands. Knight of Wands represent the King, the Knight of Swords. So, there's a success driven. So, at the end of the time, magsasuccess ka dito. Sinasabi lang sa'yo dito, kumbaga, there's a success, no? Kumbaga, there's a fast, no? Fast. And of course, there's, kumbaga,
kumbaga sudden changes, gano'n. Because there is a Nine of Wands by slow and steady. Okay, ibig sabihin dito, may pagbabago magaganap, no? Kumbaga, biglaan ka na lang mawiwindang or magugulat. Pero, kumbaga sigurado siya, no? Slowly but surely, gano'n. Kumbaga, may mga bagay na kailangan mong dahan-dahanin para na sa gano'n. Kumbaga, walang kirot, walang aw sa pao, gano'n. Kumbaga, hindi man mangyari ngayon, kumbaga, at least hindi gaanong masakit, yung disappointments. And because there is an Queen of Wands, so by stability, na magkakaroon ka ng control, even your emotion, and of course, the wish fulfillment is there. May mga bagay na matutupad na sa'yo. So, let's see what is the Eight of Pentacles. What is the Eight of Pentacles? And of course, there's a confidence ako nasa-sense sa ito yung confidence. Kumbaga, the more nabubus yung confidence mo, the more ka nagsasuccess. And the King of Swords is stop the pattern and the mental clarity, no? Kumbaga natauhan ka na, liwanagan ka kung ano yung mga bagay na kailangan mong putulin or yung mga bagay na kailangan mong iwasan. So, let's see. What is the Empress card in the Nine of Pentacles? So, there's the Lovers. Lahat ng bagay na to ay kaugnayan about sa love life, no? Kumbaga, pagdating sa finances mo, no? And of course, na may magkakaroon ka ng bagong career or either magkakaroon kayo ng bagong negosyo ng person na to, no? May bagong pag-ibig na, it's either bagong pag-ibig or pag-ibig na to, na it's either may asawa ka na, may jowa ka na, or may partner ka na. Kumbaga, tendency, kumbaga, magkakaroon kayo ng something balance, no? Sa inyong kumbaga, sa inyong dalawa. And because there's an everything is fine. So, ibig sabihin dito, may nararamdaman ka pero hindi mo iniintindi, no? Kumbaga, dinedenma mo. So, sinasabi dito sa'yo, marami na nakatarak or marami na nakabaon sa'yo na eksena dito na ginawa ng black magic involved. Maging aware ka lang, ha? Kasi sinasabi dito, kumbaga, itong tao na to nakakasama mo, nakakasalamuha mo, kumbaga, hindi mo alam na mayroon pala siyang binabackstab ka pala or may ginagawa na palang hindi maganda sa'yo. So, let's see what is the Queen of Cups and the King of Cups and the Queen of Pentacles. So, there is an Ace of Wands. So, there is a new beginning coming in for you. A new plans, a new beginning, a new fresh ideas, and of course, a new opportunities, no? So, let's see what is the Knight of Wands and the Knight of Swords. So, there is a Two of Pentacles. Balance, no? Kumbaga, maging balanse ka. No, may mga bagay na inaagad-agad, may mga bagay na kumbaga kailangan mo mag-antay, may mga bagay na kailangan mong wag kang pabigla-bigla or pala decision kung tawagin. So let's see what is the Queen of Wands and the Nine of Cups. Represent what? Represent what? So, there's a Queen of Swords. So, there's a bigger picture. Kumbaga, natatanong mo na yung sarili mo na may mga improvement na nagaganap, na may mga pagbabago na gaganap sa buhay mo. Na kumbaga, nakikita mo na yung pagbabago no? Hindi ka na katulad ng dating ganto ganyan, na mabilis ka mauto or mabilis kang kumbaga, mabilis lumabas yung pera sa'yo. So, ngayon, kumbaga, binibigyan mo na ng limitation yung sarili mo. Kumbaga, gumastos ng kung ano-ano na walang kabuluhan. Ganon, kumbaga, nakokontrol mo na yung yung kasyungahan mo, parang gano'n sa madaling salita. And of course, there is a Six of Swords by transition, no? Ito na nga, no? Kumbaga, in-stop mo na yung mga, di ba, yung mga walang benefits, and of course, alam mong hindi nagsaserve sa isa uli. At transition, no? Ang pagbabago. Parang gano'n, biglang nag-develop yung utak mo, binago yung perspective mo, binago yung mindset mo. Etong bagay na to, kumbaga, parang pinukpo ko sa ulo na parang something na baguhin mo na yung mga dating nakagawian mo. Ganon. So, let's see what is additional outcome. What is the outcome? There's a the Sun card. There's a pure positivity, ang paglilinaw, ang kaliwanagan, at ang bagong bukas. So, ibig sabihin talagang everyday talaga, magbabago at magbabago yung takbo ng eksena mo. Depende na lang yan sa kilos at galaw mo. So, let's see. Additional outcome. And because there's an Ace of Swords. So, see, I told you so. There's a breakthrough. Magtatagumpay ka at the end of the time. May mga bagay na siguro na nagkakaroon ng something failure that because of kumbaga misunderstanding or something maling paggamit ng kung ano-anong bagay or something, kumbaga desisyon, ganon. Kumbaga may mga bagay kasi dito na parang palabig, may mga bagay na bibigla ka pa din, may mga bagay na kumbaga nag-a-adjust ka pa rin sa ganito. Kumbaga there's an information na kumbaga magkakaroon ka ng mental clarity, matatauhan, maliliwanagan ka kung ano yung mga bagay na kailangan mong gawin at may mga bagay na kailangan mo nang iwasan at may mga bagay na kailangan mo nang talikuran, no? Kumbaga
maturity, parang gano'n na si sense ko. And of course, the strength card, confidence. And of course, kumbaga ngayon matapang ka na, no? Kumbaga dati kasi nagkakaramdam ka ng something fear or doubt or something, kumbaga pangamba. Ngayon, kumbaga hindi na eh. Kumbaga ngayon, kumbaga marunong ka ng lumaban at marunong ka na talagang sumugal at marunong ka na talagang i-push yung sarili mo kung ano ba talaga yung gusto mo, no? And of course, let's see what is additional messages for career. For your career, let's see. There's a star card. Wow! There's a wish fulfillment. So, pagdating sa career mo, talagang pasabog. Lahat ng mga gusto mong gawin, magagawa mo. At lahat ng mga gusto mong may isa sa katuparan mo. At ang pangarap mo ay matutupad mo. The star card is a wish coming true, a healing and miracles. And of course, sinasabi dito with the hermit card, there's a spirituality. It's all about spiritual. No, kumbaga, minsan kang humiling at minsan ka din matutupad yung hiniling mo. No ba? Kumbaga, sinasabi dito, it's all about spirituality. Ilapit mo ang sarili mo sa Panginoon at yung Panginoon mismo ang magbibigay sa iyo ng daan patungo sa tagumpay. So let's see. Additional messages for love life. So ano na eksena mo sa love life? So there's a two of swords. There's a decision. No, kailangan mo na magdesisyon na Nine of Pentacles, security. I-secure mo yung sarili mo, no? I-preserve mo yan. So ibig sabihin dito, wag mo masyadong kumbaga pinipressure yung sarili mo, wag mo masyadong kumbaga kinakawawa yung sarili mo, 'di ba, sa mga taong minahal mo at 'di ba ginangster ka lang. So ibig sabihin dito na deserve mong mahalin at deserve mong magmahal. So ibig sabihin dito, i-preserve mo yung sarili mo para sa taong mamahalin ka hanggang dulo. Oy! Di paglalaban ka there sa decision. Oh my goodness. So let's see. Additional messages for health. Sa health mo naman guys, there is a 5 of swords. Nagkakaroon ng self-sabotage. That because mga maling kinakain mo or maling iniinom mo. So, ibig sabihin dito, behave ka minsan. No? Huwag masyadong kinakain yung mga bawal or iniinom yung mga bawal or either, kumbaga, napapadalas or kumbaga, lagi mo sigurong iniinom yun or lagi mo kinakain yung ganon. Kumbaga, iwasan mo. Kumbaga, kung mahilig ka sa maalat, iwasan mo yan. Or mahilig ka sa matatamis, or mahilig ka sa soft drinks, or either mahilig ka sa mga fast food, mag-ingat ka. No? Marami kasing kumbaga pag sobra talaga ay nakakasama. So let's see. Additional messages for health. So there's the King of Wands, control. So, ibig sabihin, kontrolin mo yung ginagawa mo. Kontrolin mo yung actions mo. Diba? So, let's see. Additional messages for angels messages, for magical fairy messages. So, anong chika sa inyo ng ating magical fairy messages? Magical fairy messages, get more information. So guys, there's holiday. So there's a holiday season guys, no? Kumbaga guys, mag-spend ka ng time, and of course, ng effort, no? Lalo na sa love life, no? Kailangan nyo talaga ng something unwind. And there's an autumn. So there's an harvest time. At the end of the time, mag-harvest ka. Lahat ng mga paghihirap at sakripisyo mo ay may kabayaran. So ibig sabihin dito, kumalma ka kasi harvest of abundance is coming your way. Oh my God. So let's see what is the yin and yang oracle card. So sa susunod may mga na tayo, transition pak. Eto na, angels messages, parang gano'n. So, huwag kayong mag-alala. Habang tumatagal, mag-i-improve ang ating tarot reading, no? Pagagandahin at palalawakin natin to at talagang ibibigay ko sa inyo ang tamang gustong mensahe ng ating gabay. So, kumalma lang kayo dyan, no? And because there's a lack and doubt. So, ibig sabihin dito, guys, no? Alisin mo yung pangamba mo. Alisin mo yung, kumbaga, maling iniisip mo. Kasi minsan, nagiging paano kayo, kumbaga, malaisip, o kumbaga, maisip ka sa mga bagay-bagay. So, this is the opportunity for you na baguhin mo na yung something mindset mo or something na nagbibigay ng doubt sa'yo, no? Kasi gano'n kumbaga, the more kasi na parang, kumbaga, kinokontrol mo yung something, sa loob mo, the more na parang ang bagal ng blessing sa'yo. So, ibig sabihin, hayaan mo siyang mag-unfold naturally, parang gano'n. Hayaan mo siyang dumaloy, and of course, there's an apology and forgiveness, no? Kailangan mo ng kapatawaran at kailangan mo ng pagpapatawad. Excuse me. At may hihingi ng tawad from the past. And there's an alchemy by ancestor guides. So, may gumagabay sa yung mga mahal mo sa buhay na yumao. No? So, ibig sabihin dito, may mga, di ba, may mga nasyegi kang mahal mo sa buhay. So, this is the moment na maaring ginagabayan ka, no? Sa mga ginagawa mo. So, let's see what is Archangel Michael. Archangel Michael messages. So, there is a keep your eyes on your target intention, no? Kumbaga,
doon ka sa kung ano ba talaga yung decision mo sa buhay, kung ano talaga yung purpose mo sa buhay, o talaga ano pangarap mo, or ano yung mga bagay na gusto mo matupad, doon ka tumutok. Huwag kang bumabase sa sasabihin ng iba, huwag kang magpaapekto no, sa mga chichika ng iba o chismis ng iba dyan. So, ibig sabihin dito, magpatuloy ka. Kasi the more na nagsasuccess ka, the more silang nagiging greedy sa mga kung ano na tinatalak nila. Ipatunayan mo sa kanila kung anong meron ka at kung ano yung pagbabago magaganap mo sa buhay mo. Wala silang magagawa, no? Wala silang ambag sa buhay mo. Ikaw, magkakaroon ka ng ambag sa buhay mo na babaguhin at magkakaroon ng development ang sarili mo. Ganon. So, let's see what is additional messages for Archangel Michael. The person you're asking is about trustworthy. Yung mga taong kinakausap mo ay yung some of them ay mapagkakatiwalaan mo, no? Kumaga, there's a Libra. Ang Libra kasi is a very friendship person eh. Kumbaga talagang, masyado mapalakaibigan or something. So, sinasabi sa'yo dito na, kumbaga may mga tao na kailangan mo rin tumanggap ng advices, no? Kasi kapag ikaw ina-advise ka, masyado kang bugnutin or something, ayaw mo sigurong pinagsasabihan ka. May mga ganong attitudes ka, pero tendency, so kumbaga, siguro malila siguro ng deliver, no? On how to advise. Pero sinasabi ko sa'yo dito, minsan makinig ka sa mga advices sa'yo kasi hindi naman yun bibigay sa'yo advices kung minsan hindi rin nila naranasan yung mga ganon, diba? So, let's see what is Archangel Raphael. For Archangel Raphael, there's a fresh air. So, kailangan mo na sariwang hangin, no? And of course, additional messages, there's a forgiveness heal. So, kayo talaga mo nakapatawaran. No? Baka isa yan sa nagiging blockages sa'yo. Kaya, diba? Hindi nagtutuloy-tuloy yung blessing. And of course, there's a listen to your intuitive feelings. So, makinig ka sa intuitions mo, no? Kumbaga, malakas ang radar mo eh. Alam mo yung magiging, kumbaga, yung mga tao sa paligid mo, malakas ang pakiramdam mo. There's a sixth senses, no? Kumbaga, malakas ang, kumbaga, pakiramdam mo sa mga taong, kumbaga, plastic or peke sa paligid mo. So, let's see, what is additional messages? And of course, there is the void, no? Stop. So, may mga bagay na kailangan mong iwasan. Ano kaya yan? Baka something na, kumbaga, may mga ginagawa kang hilig sa sarili mo na kailangan mo iwasan niya kasi nakakasama sa'yo. It's either na umiinom ka ng alak, or either naninigarilyo ka, yung mga, or nagsusugal ka, or something. Kumbaga, iwasan mo na yun kasi hindi siya talaga healthy. At the same time, there's a starkeeper. So, ibig sabihin, stay on your ground. So, ibig sabihin dito, panatiliin mong nakatapak sa lupa. The more kasi na, kumbaga, nagiging mababa ang loob mo, the more kang iaangat ng Panginoon. So, let's see what is the Monsology. Monsology represent what? Monsology, and kasi sinasabi ng Monsology dito is adjusted are required. So, ayun yung sinasabi ko, di ba? Kanina pa ako nagtatalak-talak dito, yun lang pala yung gusto sabihin na kailangan mo mag-adjust sa sarili mo. May mga bagay na kailangan mo baguhin, may mga bagay na kailangan mo i-enhance sa sarili mo, ganun attitudes man yan, no? Kailangan mo na, kumbaga, kailangan mo mag-adjust kahit pa paano. Hindi naman, even dun sa mga bisyo or something na nakasanayan mo, na kailangan mo mag-adjust, no? Magbawas, kumbaga, para hindi pa, ayun yung sinasabi ko kanina, di ba? Ang mga sobra ay nakakasama. And because there is nothing is yet set in stone. So, may mga bagay na hindi pa napapanahon. So, may mga bagay na kailangan mo talagang, diba, dahan-dahanin. Yung sinasabi dito, slowly but surely. Diba? And expect the powerful change. Ito na yun, the more na, kumbaga, the more na nagkakaroon ka ng adjustment sa sarili mo, the more na magkakaroon ng something the powerful changes, no? Na mangyayari sa buhay mo. Syempre, 'di ba? Kumbaga, inaano mo na 'yung sarili mo eh, binabago mo na, siya talaga may magbabago. Nasa sayo na lang 'yan kung gusto mo magbago ang buhay mo, 'di ba? Kung ayaw mo magbago ang buhay mo, dead mo. Nasa sayo 'yan, no? So, mabubulok ka ng ganyan na lang. Ganun 'yon. So, let's see what is the Romance Angels. Engagement. So, talagang mayroong kasal dito or something, something na, higher level of commitment or something, di ba? Tataas na yung something, relationship nyo, gano'n. Hindi na siya yung parang jowa-jowa na lang. It's, moment na to para ng asawa-asawa na yung tawagan nyo, gano'n. And there is a release your ex, no? Kailangan na pakawalan yung ex dito. It's either cross-watcher out there, no? Kailangan mo alisin yung ex mo or something na kailangan mo na pakawalan yung ex mo or either yung person mo, no? So, let's see what is the energy. What is the energy? Just spirit guides. Spirit guides, give me information po for this energy.
And of course, guys, there is a blossoming abundance. So, lalago at lalakas ang iyong finances. At the same time, there's the guardian in the gate. So, see, there's a discoveries. Marami kang pang madidiscover sa sarili mo. Siguro may mga bagay na natatakot ka mag-take ng action or something. Pero the more na parang, di ba, pina-polish mo yung sarili mo, mas lalo mong, mamahalin yung sarili mo. Kasi kumbaga, ang dami mong palang madidiscover doon sa sarili mo no? Kumbaga, marami ka palang nakatagong kakayanan or katangian, 'di ba? Mahalin mo even your flaws, 'di ba? Mahalin mo yung pangit sa iyo, no? Kumbaga, the more na minamahal mo yung pangit sa iyo, 'di ba? Mamahalin ka ng mga pangit sa paligid mo, Charissa. There's a judgment. So, yun nga, di ba? Kumbaga, there's an own uniqueness, no? Kumbaga, may mga pagkakaiba tayo, no? The more na, kumbaga, mahalin mo yung kakaiba mong kumbaga, kakaiba mong attitudes or kakaiba mong pagkatao or ano mo yan. So, sinasabi, the more na ini-embrace mo yung flaws mo, the more yan na parang, di ba, gumaganda ang takbo ng buhay mo. So, let's see. Additional messages. So, para sa madaling salita, no, dapat wala kang pakialam sa tao sa paligid mo. Parang ganon. 'Di ba? Kumbaga, kung ano may mga chika or sasabihin nila, dead maka. Ganon. Kumbaga, hindi ka takot na mapuna o hindi ka takot na maanuhan, kumbaga, mapagsabihan or something. Kumbaga, marunong ka magtumanggap ng advices. Pero kung alam mong toxic yung tao na yun, dead maka sa kanila. 'Di ba? Parang ganon. Kumbaga, sinasabi dito, dapat hindi ka nagpapa-apekto sa mga sasabihin ng iba. There's an infinite abundance. So, see, there's a blossoming abundance and infinite abundance. Talagang, 'di ba, ang kasaganahan ay talagang papabor na sa'yo. Talagang bibigyan ka ng something information na parang, di ba, yayabong na at lalakas na about sa finances mo. Sinusuportahan ka ng ating angel spirit, no? Kumbaga, maging devoted ka lang sa sarili mo, even sa ating divine. So, let's see. And because there is a right passage. So, some of you guys, no, nakapasa na sa hamon ng buhay or either nakapasa ka na sa mga pagsubok na naranasan mo, no? Kumbaga, some of you guys, kumbaga, nakakaranas pa rin dito ng, kumbaga, confusion sa sarili. No? Hindi alam kung ano gusto. May mga bagay na parang ang gulo-gulo. May mga ganon. Ibig sabihin, nandun ka pa sa stages na, 'di ba, hindi ka pa masyado naliliwanagan about sa spirituality. The more na kumbaga naliliwanagan ka na, the more mauunawaan yung nangyayari sa paligid mo. Because parang natatanggap mo na kapag natanggap mo na yung kulang sa sarili mo at yung mga bagay na kumbaga yung kakulangan sa sarili mo, and of course, yung mga bagay na kung ano man lang meron ka, the more na parang natatanggap mo na, the more yan na gumaganda ng eksena mo. Yun yung sinasabi ko, mahalin mo ang pangit na sides mo, no? And there's a transition. You see, mababago ang buhay mo, mababago yung eksena dito. And release, no? Alisin yung mga, 'di ba? Yung mga peking kaibigan, lalo-lalo yung mga peke sa paligid mo. Lahat na lang ng peke, ganon. So, let's see what is the chakra messages. What is the chakra message? Oh, I told you so. There's a release, kailangan mo talagang alisin yung mga chakanes. My God. And there is an impartiality. So, ibig sabihin, maging balance. Emotional, practical. Ganon. Maging balance ka. Timbangin mo yung magiging emosyon mo. Dapat alam mo pa rin, diba, nagbibitaw tayo mga salita, pero dapat alam natin kung makakasakit tayo, no? Parang ganon. Kumaga, hindi tayo dapat na, kumaga, nananagasa ng tao na pagdating sa mga bagay-bagay, lalo na emosyon. So, ibig sabihin, dapat alam mo kung masasaktan yung tao na yun. Maging balance ka at galingan mo kung paano mag-deliver ng words, diba? So, let's see what is the Jesus loving quotes. Let's see what is the Jesus loving quotes. Jesus loving quote said, heal that sick that they're in, and say unto them, the kingdom of God coming to you. Ibig sabihin dito, pag-gagaling ka ni Jesus sa anumang uri ng karamdaman o anumang sugat ng nakaraan, may mga bagay na talaga na kailangang pagdaanan. Ang sugat kasi pag sugatan ka, masakit, diba? So, magdarating yung araw na magiging peklat na lang siya, no? At yung peklat na yun, magiging daan, no? Para hindi na mangyari yung nakaraan, no? Kumbaga, magiging baon mo yung para, kumbaga, matuto sa buhay, diba? So, let's see what is the angel's answer. Angel's answer, ano yung kasagutan sa katanungan na ito ng ating barahan, ng ating mga kung anong binabatid na mensahe, ano kaya ito? There's a yes, so there's a possible na maraming kasagutan, there's a yes, no? And there's a no. May mga marunong ka dapat maging balanse, yes and no. May mga bagay na marunong ka humindi, may mga bagay na marunong ka dapat, diba, umuo, diba? Ganon. Hindi lang ng oo, hindi rin pwedeng hindi lang ng hindi. So, ibig sabihin, maging balanse ka.
Additional messages, ano yung mismong pinaka-mensahe? No, pinaka sinasabi dito is no need to worry. Huwag kang huwag kang mag-alala, ganon. Kumbaga may mga bagay na inahatid muna sa iyo ni God na para ipaalam sa iyo or something na para matutunan mo. And there's a choose new direction. Saka dito, saka ka pipili ng mga bagong direksyon, 'di ba? So let's see what is the angel's number. So ano yung pinaka-chika sa ng angel's number? Angel's number represent what? So, 5-5, I am evolving. So, sinasabi dito guys, substantial change is in your forte. Embrace that guard. Ulit. Substantial change is in your future. Embrace the change I need to overcome your insecurities and left go of control issues. And of course, your fears, no? Kumbaga may mga bagay dito na kailangan mo ng talikuran, no? Kumbaga baguhin yung mga nakasanayan mo. May mga bagay na kailangan mo alisin yung takot at pangamba mo. May mga bagay na kailangan mo ilaban, may mga bagay na kailangan mo bitawan, 'di ba? Baguhin kung ano ang mga bagay na nakasanayan mo para sa magandang kinabukasan na nakalaan para sa iyo. So let's see what is the messages of life. Messages of life represent awareness, no? May mga bagay na kailangan mong iwasan. Or sinasabi, may mga paalala. 'Di ba? Awareness is a caution or paalala. So let's see. I open my consciousness to the truth self. I understand that I am here to grow, to free myself from inner conflict, and of course to discover who really I am. Today I release illusions and the limitation and the material world in order to elevate my being towards the eternal light. I grow stronger and stronger as I explore the wonderful being that I am. Ito yung sinasabi, ito yung pinupunto kanina pa ng ating barahan na pagtanggap sa sarili mo, no? Hindi ka dapat nagpapaapekto sa mga sasabihin ng iba. Kung ano yung mga bagay na gusto mong kumbaga ma-explore sa sarili mo, kumbaga develop mo. Kumbaga may mga bagay dito na dapat hindi ka, 'di ba, kumbaga naguguloon, hindi ka dapat nagpapaapekto sa mga taong kumbaga pinipilit na pabagsakin ka. Lalo na yung mga taong inggitera. So ibig sabihin dito, guys, kumbaga mahalin mo ang pangit sa iyo at tanggapin mo kung ano man ang meron ka. So guys, this is Madly Gabay for the month of February 2024 for the sign of Libra. So Libra, maraming salamat for this wonderful reading. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and the notification bell for more videos update. And of course guys, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking video sa mga uri na social media platforms. Maraming salamat po. And of course guys, maraming salamat din po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na hindi nag-skip ng ads. Naway pagpalay kayo na Diyos at may kapal, siksik, liglig na gumapang biyay manubalik sa inyo. And of course guys, maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush!